Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po. Ako po si Sister Josie ng CRC Antipolo Daughter Church na inyong makakasama sa ating programang Tinapay Mula sa Langit ngayong umaga na to. Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos Ama sa langit, tunay na tapat, dakila at mapagmahal. Kami pong muli ay nagpapasalamat sa umagang ito na kami pong muli ay pinagtipon mo upang muli ay makapagnilay sa iyong salita na magbibigay ng kalakasan sa aming espiritu, patnubay sa aming buhay sa araw-araw. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong karunungan na ipinagkaloob mo po sa iyong abang lingkod, at alangin ko, O Diyos, na ang lahat ng makapakinig nito ay mapagpala ng iyong salita. Samahan mo po kami sa aming pagninilay. Ang banal mong espiritu ang tumahan sa aming lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang ating pong tatalakayin na salita ng Panginoong Diyos sa araw na ito ay ang salita po na makikita sa Joshua chapter 18 verses 12 to 20 na pinamagatan pong na the boundaries of Benjamin's territory. Basahin po natin ang mga talata ng Joshua chapter 18 verses 12 to 20 sa Magandang Balita Revised Version po. Verse 12, sa Hilaga, ang hangganan nito ay nagsimula sa Ilog Jordan, umahon sa hilaga ng Jericho, napakanluran sa kaburulan at nagtapos sa ilang ng Beth Aven. Verse 13, buhat dito ay nagtungo sa gulod sa gawing timog ng Luz na tinatawag na Bethel. Nagtuloy sa Atarot Adar na nasa kabundukan sa timog ng Beth Horon ibaba. Verse 14, buhat naman sa kanluran ng bundok na nasa timog ng Beth Horon ay lumiko papuntang timog at nagtapos sa lungsod ng Baal na ngayon tinatawag na lungsod ng Jearim, isang lungsod ng lipi ni Huda. Ito ang hangganan sa kanluran. Verse 15, sa timog ang hangganan ng lupaing ito'y nagsimula sa gilid ng lungsod ng Jearim at nagtapos sa batisan ng Neptowa. 16, lumusong patungo sa paanan ng bundok na nasa silangan ng libis ng Beth Hinnom at hilaga ng libis ng Rephaim. Tinahak ang libis ng Beth Ben Hinnom na nasa timog ng bundok ng mga Jebuseo at nagtuloy sa En-Rohel. 17, buhat dito'y lumusong pahilaga patungo sa En-Shemesh. Nagtuloy sa Helilot na nasa tapat ng tawiran ng Adumim at lumusong sa bato ni Bohan na anak ni Ruben. Verse 18, dumaan sa hilagang gulod ng bundok ng Beth Araba at lumusong sa Araba. Verse 19, dumaan sa hilaga ng bundok Beth Hogla at nagtapos sa pinagtagpuan ng dagat na patay at ng ilog Jordan. Ito ang hangganan sa timog. At sa verse 20 po, ang ilog Jordan naman ang hangganan sa gawing silangan. Ito ang mga hangganan ng lupaing napapunta sa lipi ni Benjamin. Ang passage po sa Joshua chapter 18 verse 12 to 20 ay tungkol sa paghati ng lupain para sa tribo o lipi ni Benjamin na siyang unang nakakuha ng bahagi mula sa 7 tribong hindi pa nakakatanggap ng kanilang mana. Ito ay isinagawa sa pamamagitan ng palabunutan na siyang sinunod sa pagtukoy ng mga hangganan ng lupain at paglilista ng mga lungsod sa loob nito. Matapos masakop ang karamihan sa Kanaan, nagtipon ang mga Israelita sa Silo at doon inilatag ang lahat ng bahagi ng lupain upang iguhit ang mga hangganan para sa natitirang 7 lipi. Ang lupain ni Benjamin ang unang minana sa 7 ito. Ang lupa ng Benjamin ay napagitnaan ng mas malaking teritoryo ng Juda sa timog at ng mga inapo ni Jose, si Ephraim at Manases sa hilaga at nagbigay sa tribo ng isang napakahalagang estratehikong posisyon. Ang pagguhit ng hangganan ay ginawa ng may katumpakan at sa harap ng Panginoon na nagpapakita na ang paghahati ay mula sa Diyos at hindi sa kagustuhan ng tao. Sa ating pong binasa at pinagsaluhang mga salita ng Diyos ay nagpapatunay lamang po na ang ating Diyos na sinasamba ay tapat sa kanya mga pangako. Sabi nga po sa Bilang chapter 23 verse 19, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling o magbabago ng kanyang isip. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nangangako ba siya ng hindi niya tinutupad? Hindi po. Ang ating Diyos na pinanampalatayanan ay isang Diyos na buhay at lahat ng kanyang sinabi ay kanyang ginagawa. Ang lahat ng kanyang pangako ay kanyang tinutupad. He is a promise keeper.
At sa ating kasalukuyang panahon, patuloy ang paalala sa ating lahat na mananampalatayang Kristiyano na patuloy po tayong sumunod sa lahat niyang pinag-uutos at mga tagubilin, maging tapat at magpakatatag sa ating pananampalataya at patuloy na lumakad sa kanyang presensya ng may kapakumbabaan at pagpapasakop sa ating Panginoong Hesus upang tayo po ay makasama niya sa kanyang kaharian na kung saan po ay may inihanda siyang mga tahanan para sa ating lahat na naging tapat. Yan po ang pangako ng Panginoon na ating mababasa sa 1 chapter 14 verses 2 and 3 na sinasabi po, sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Verse 3, kapag naroon na ako at naipaghanda ko na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita at sa kanyang pangako. Sadyang napakabuti po niya at ito po ang ating hinihintay nating mga magkakapatid sa pananampalataya ng katuparan ng pangako ng ating Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik na tayo po ay makakasama niya sa kanyang kaharian kung saan po ay may inihanda siyang tahanan o lugar para sa kanyang mga naging tapat na lingkod. Tayo po muli ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat po dahil alam namin na kami po ay mahal na mahal mo at kami po ay pinaghanda mo na ng tahanan sa iyong kaharian. Tulungan mo kami o Diyos na maging matatag sa aming pananampalataya, magpatuloy na nagtitiwala at naniniwala na ikaw ang Diyos na makapangyarihan at tulungan mo po kami na makalakad ng matuwid sa araw-araw, hindi magkasala, hindi kami madapa Panginoon at magpatuloy sa mga pinag-uutos mo at matagpuan mo kami sa kalagayang nais mo na kami ay matagpuan. Maraming salamat po sa banal mong Espiritu na patuloy na tumutulong at nagbibigay sa amin ng wisdom, knowledge, and understanding kung paano po kami mamumuhay ng may pagsunod at may kapakumbabaan sa iyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat po at ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Muli po ninyo kaming samahan sa ating pagninilay na salita ng Panginoon. Bukas po muli sa ganitong ring pong oras sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Pwede niyo po itong ibahagi o i-share sa ating mga kaibigan, sa ating mga kaanak, sa ating mga kilala upang sila man din po ay mapagpala ng salita ng Panginoong Diyos. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Salamat po.